Ayun, what's up mga ka-Netflix TV? So for today's video, ituturo natin sa inyo kung paano mag-transfer o mag-refund ng ating parcel kapag may damage sa Shopee. So ito lang ating gagawin. First, open na natin yung yun dito sa pinakababang side. Then, open natin yung to receive. So dahil ang nangyari dito, na-confirm ko na agad or na order receive ko na agad nang hindi ko pa na-check yung mga item. So ngayon, pwede pa pala siyang i-refund kahit na confirm item na siya. So ayun, nagawa ko na siya kanina. So kung paano, ito yung ating gagawin. First step, i-click natin yung item. And then second step, click natin yung refund or request to refund. And dyan, request to return or refund. Ayan, click natin yung reason kung bakit natin siya i-return. And then, yan. Ang sa akin kasi, kaya ako siya i-return kasi damaged item. Hindi ko pa siya na-check yung item bago ko na agad, in-order receive ko na agad. Second, kailangan natin mag-select ng picture na katunayan na siya ay tunay na talagang damage. And then, pwede na tayo mag-send ng picture, ng video para mas matibay. And then, select natin yung ating email and then click submit. So, yun. After nun, ito na yung lalabas. So, dahil kanina meron akong na refund na, ipapakita ko sa inyo kung ano na yung nangyari kanina. So, ito yung ating adapter or power adapter which is hindi ko pa siya na-check, na-order receive ko na agad, yung pala siya ay damage. So, dito mabait naman yung mga sellers. Na-request to refund ko na and then ang gagawin lang natin is babalutin lang natin ng maayos yung item or ibabalot natin, i-bubble wrap, packaging ng maayos, tapos dadalhin natin sa J&T Express o yung sa pinakamalapit na J&T Express. So, ayan, picturean ko siya. Okay. And then, ito pala, bago natin siya dalhin sa J&T Express, mag-select muna, open mo natin yung ating item na damage o gusto i-refund and then select shipping option. And then dito, yung drop off, pwede tayo mag-drop off sa J&T Express with free shipping fee and free way bill. So dito libre yung ating J&T Express shipping fee. Anytime, pwede kayo dalhin doon and libre po siya. And then click natin yung confirm. So kapag self-arrangement naman, ito po yung mga halimbawa LBC, etc. o yung ibang mga courier na pwede nyong padalhan pero sagot nyo na po yung shipping fee dito. Kaya gagawin natin, mag-drop off lang po tayo sa J&T Express. And then select confirm. So ngayon, dito makikita how to return item. Meron po siyang mga steps kung paano mag-return ng item. So dito, basahin niyo po kung gusto niyo basahin and pwede niyo po makita dito kung saan yung pinakamalapit na location sa inyong lugar. And then, after nun, pwede niyo basahin, i-review niyo kung tama yung ating binalik. So dito, sa number 1, pwede niyo pong i-download yung ating waybill o yung waybill o yung barcode ay didikit sa ating parcel kapag ipapadala. Ito po ay pwede nyong ipakita sa J&T kapag pupunta kayo ng inyong pinakamalapit na J&T branches. Ipakita nyo lang ang inyong waybill at sila na bahalang mag-print ng sticker nyo. Pero depende siguro kasi may ibang branches na kayo mismo yung mag-print ng waybill. So after nyo pakita ito sa J&T Express nyo, ito na yung susunod na mangyayari. Ayan. So naipadala ko na sa J&T Express yung aking parcel. After nun, balik kayo dito sa Shopee nyo. And then, makikita nyo dito sa notification na your refunds request approved or successful na. Has been approved. Refund request
So, ayan, click ko na. So, your item was being delivered to the seller. Refund 168 will be credited to your Shopee shortly. So, ayun, effective na or naibalik na natin or na-refund na natin yung ating pera sa ating Shopee Pay. So, after nun, yung ating pag-refund will be successful. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you.